Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-18 kabanata ng Mateo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ngayon ay public holiday po sa Hong Kong at nakikita po natin ang maraming kapatiran dito. Magandang umaga po sa lahat ng narito, lalo na online at on-site. Babasahin po natin ang Matthew chapter 18. Ang kabanatang ito ay pagtuturo o kaya masasabi natin na sermon. Ito ang pinaka-4 na pagtuturo sa libro ng Mateo. Pag-usapan po dito ang Ebanghelyo ng Mateo. At kung titignan po natin ang mga nakaraang kabanata ng Mateo, yun din po ay tungkol sa kaharian ng kalangitan. Nagamit po dito ang analohiya ng isang perlas. At sa chapter 18, ano po ba sa tingin ninyo ang kaharian ng Diyos? Sinasabi po dito na ang kaharian ng Diyos ay kasama po natin. At nabanggit po dito ang ugnayan maging din sa pagitan ng mga tao. Nabanggit kung paano dapat tayo magpatawad ng ibang tao at huwag maliitin lalo na ang mga pasli. Ang mga pagtuturo ay nakapokus sa ugnayan sa pagitan ng mga tao. At ito ay mahalagang pananaw na dapat po nating makita. Ang kaharian ng Diyos ay ang ating ugnayan sa kalangitan. Ngunit ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa, sa ating mga otoridad, ay kailangan ding maunawaan. Kung hindi po natin maunawaan ang pananaw ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi rin po natin magagawa ng maayos ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa natin. Maraming mga taong naghahanap ng pag-ibig sa simbahan dahil sila ay mayroong problema sa kanilang mga pamilya o kaya sa trabaho. May mga pagkakataon na tayo ay umaasa ng pag-ibig mula sa ating mga cell leaders, sa ating mga kakilala, sa ating mga kasama sa iglesia. Ngunit dito ang sinasabi ng Diyos ay ang magkaroon pa rin ng pakikipag-ugnayan hindi lamang sa Diyos kundi maging din sa kapwa po natin. At hindi po ito tungkol sa paghihiganti o pagiging puno ng puot. Kung nais po nating maranasan ang tunay na kaharian ng Diyos, ay makikita din po ito sa ating pakikipag-ugnayan.
Makikita po natin dito na wala pong nabanggit tungkol sa puno ng buhay, ngunit ang mga makikita po nating mga pagtuturo dito o kaya may mga leksyon dito ay may kinalaman sa puno ng buhay. Unang bahagi ay verse 1 to 14, kung saan ginamit ni Jesus ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga bata o kaya ginamit niya ang mga bata. Bakit sa mga panahon na iyon na mayroong mga disipulo na nagtatanong kung sino ang pinakadakila? Ano ang naging dahilan? Ano naging bitsa ng kanilang pagtatanong? Kung matatandaan po natin, sa chapter 16 ay binanggit ng Diyos kay Pedro na siya ang bato ng iglesia. At doon ay parang sinasabi na si Pedro ang magiging pundasyon ng iglesia. Kung kaya naman naroon ang pagtatanong sa mga disipulo, paano naman sila kung si Pedro nga ang pinili na magsisimula o kaya pundasyon ng iglesia? Pagkatapos sa chapter 17 ay nakita mismo ni Pedro ang pagbabagong anyo ni Jesus. At taging si Pedro at ang ilang mga disipulo lamang ang nakakita nito. Sila ay natuwa at nanabik sa kanilang nakita kung halos ayaw nilang bumaba sa bundok. Nagsimulang magkumpara ang mga alagad ni Jesus. Sila ay nagtanong-tanong kung sino ang pinakadakila sa kanila. Nagsimula silang magkumpara. May mga pagkakataon na bilang mga co-worker ay naroon ang pagtatanong sino ang mas pinili, sino ang hindi, sino ang iyong cell leader, sino ang iyong disciple, ikaw ay napakagaling, ikaw ay magiting, may mga ganitong pagkukumpara. Ngunit dito ay ginamit ni Jesus ang mga pasli. Hindi sinasabi ni Jesus dito na tayo ay maging tulad o kaya maging bata. Ngunit ang kanyang sinasabi ay ang maging payak at maging dalisay tulad ng mga bata. Parang ang aking anak. Bago matulog ang aking anak, makita niya lamang kami ay makakatulog na siya. Ganon kasimple ang kanyang pagtulog. Ganito po ang nais ng Diyos, na tayo ay maging dalisay at payak tulad ng mga bata. Dito sinasabi ni Jesus sa atin, dapat tayong umasa sa Diyos para bang bata na umaasa sa kanyang magulang.
Ang ating pagdedepende sa Diyos ay dapat na mas mapaigting, na para bang hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Dapat po nating maunawaan kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating buhay. Tulad ng mga bata na laging nakadepende sa kanilang mga magulang, tayo man din po ay dapat na ganito sa ating Diyos Ama. Ito ay pagpapakita kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating buhay. Dapat po nating makita kung gaano po natin kanais o kaya ay gaano natin kakailangan ng Diyos. Ito ay pagpapakita din ng pagpapakumbaba. Kaya sinasabi ni Jesus na kailangan manumbalik sa Diyos tulad ng mga bata. Ito po ang panuntunan kung paano makikita kung sino ang pinakadakila kung tayo po ay marunong na manabik sa Diyos palalo. Sa verse 5, nabanggit po doon ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Ginamit po dito ang salitang tanggap. Sa English ay welcome, at sa original na teksto ay ito po ay pagyakap. Pagyakap sa mga taong may pangangailangan. Tinuturuan po tayo ng Diyos na makita ang pangangailangan ng bawat isa. Makita ang tunay na pangangailangan ng iba at maging alulod ng pagpapala upang magkaroon sila kailangan po natin ng Diyos, at sa parehong paraan ay kailangan din po natin ng iba upang mas lumago. Ang ating pong iglesia ay pastoring church, kung kaya mayroon po tayong mga magdidisipulo. Dapat po nating tanungin ang ating mga sarili kung tayo din po ba ay katulad ng mga bata. Tayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga cell leader. At bilang mga cell leader, dapat lang din na makipag-ugnayan po tayo sa ating mga cell member. Tayo po ay dumulog sa Diyos. At ang bawat kapatiran ay dapat ding magtulungan upang ang kaharian ng Diyos ay higit pang makita. Dapat na makita sa ating pakikipag-ugnayan ang uri ng pakikipag-ugnayan na mayroon din po tayo sa Diyos. Sabi po sa verse 9, kung ang mga bata mo naman ang nabanggit po sa verse 6 to 9 ang sanhi ng pagkakasala. Ito ay tila talinhaga.
ibig sabihin po nito ay dapat po nating iwasan ang mga bagay na nagiging dahilan ng ating pagkakasala o pagkakatisod upang hindi rin maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Dito ay sinasabi na kung tayo po ang dahilan kung bakit natitisod ang iba, bakit sila nagkakasala, tayo man din ay mapaparusahan. Dahil ang Diyos ay may pakialam sa bawat niyang mga anak. Sa verse 6, mas mabuti pa sa isang taong siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Dahil makikita po dito kung paano tayo makikipag-ugnayan sa iba, anong uri ng mga mensahe ang ating binibigay sa iba, kung ang mga mensahe po ba na nagagaling sa atin ay mabuti o masama, o kaya tayo po ba ay nagmamaktol. Pagkatapos pag may nagtatanong sa atin kung kamusta tayo, anong uri ng mensahe ang ating ibinibigay. Ibig sabihin, sa iglesia ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, maaaring may masyadong malamig. Ang atin po bang mga ginagawa ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Maaaring meron po tayong cell member na magtatanong sa atin kung pwede ba siyang maglaro ng mahjong. Bilang mga cell leader, tayo po ay mayroong impluwensya. Ang atin pong buhay, nakikita man o hindi ng iba, anong uri ng mensahe ang atin pong ibinibigay sa iba. Huwag po tayo maging dahilan sa pagkakatisod ng iba. Sa atin po ngayon, sa atin pong iglesia, dapat po nating maunawaan na tayo ay may impluwensya. Ang atin pong buhay ay dapat na nakatuon pa rin sa Diyos at siya pa rin ang itinuturo dito. So verse 10 hanggang 14, ito po ay sikat na talinhaga tungkol sa nawawalang tupa. Sabi sa verse 10, pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ito ay hindi lamang po tinutukoy ang
isang maliit na bata, bagkus ay isang grupo ng maliliit na bata. Sinasabi po dito na huwag maliitin ang iba, huwag maliitin lalo na ang mga mahihina. Maaaring ang mga taong ito ay may mahihina, sinasabi po ng Diyos dito na tayo po ay dapat na maging maingat. Sinasabi po ng Diyos na tayo ay maging mabuti, lalo na sa mga mas mahihina. Makikita po natin dito ang pananaw ng kaharian ng langit. Sinasabi po dito na huwag tayong mangmaliit ng iba. May mga pagkakataon na napakadali para sa atin ang husgahan ng iba. Ngunit tinuturo po dito na huwag po tayo maging ganitong uri ng tao. Kung titignan po natin ang talinhagang ito,
Ang ating puso ay dapat po nakatulad ng sa Diyos Ama. Umunawa at yakapin ang ibang tao. At sa verse 15 naman, doon po nagsimula ang ikalawang bahagi. Ano po ang espesyal sa parteng ito? Sa verse 15 hanggang 17, iyon po ay tungkol sa kung paano po tayo haharap ng mga problema sa iglesia. Ito ay napakagandang pagtuturo na atin din pong ginagawa dito sa iglesia. So verse 16 at verse 17, kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Sa ating pagresolba ng problema sa ibang tao, mahalaga na magdala din po ng isa pang saksi o kaya 2 saksi na makasama po natin. Binibigyang diin po dito ang pagiging puno ng buhay. Sa verse 17, sinabi po dito kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nagyari, at kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, iturin mo siyang hentil o isang maniningil ng buwis. Kung ayaw po makinig ng tao, at ang pakikipag-ugnayan sa tao ay dapat ayon sa puno ng buhay.
Maaaring mayroon po kayong kakilala na inyo nang sinukuan dahil para silang nawawalang tupa. Dito ay pinapakita po ang uri ng impluensya na mayroon po tayo sa iglesia. Sa verse 18 ay nabanggit po kung paano natin ito mapagtatagumpayan. Dahil sa mundo ay mayroon pa rin mga pagkakataon na ang laban sa spiritual na level ay mangyayari. Maraming mga hidwaan na hindi po natin maiayos agad. At maaaring masira ang relasyon at magkaroon ng agwat. May mga pagkakataon, may mga sitwasyon na inaabot pa ng taon bago ito maisaayos. Ngayon, sa verse 21 hanggang 35, ito naman po ay tungkol sa hidwaan pa rin sa pagitan ng mga tao, at tinuturo ng Diyos dito na maging puno ng buhay at piliin ang magpatawad. Dito ay sinasabi ng Diyos na wala pong limitasyon pagdating sa pagpapatawad. Verse 33. Ito po ay pagtuturo tungkol sa pagpapatawad. Maaaring para sa atin ay napakahirap na magpatawad ng iba, ngunit pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na sa mata ng Diyos ay dapat na matuto tayo magpatawad.
kung tayo po ay puno ng pag-ibig, ang pagpapatawad ay madali na lang po sa atin. Hindi mapagkakaila na madali po sa atin ang magkaroon ng hidwaan sa iba, magkaroon ng gusot sa pakikipag-ugnayan sa iba. Dapat po tayo maging mapagpakumbaba at maging tulad ng mga bata sa pagiging simple at dalisay. Purihin po natin ang Diyos.
Panginoon, ang iyong pag-ibig ay kasama po namin. Mga kapatid, tayo po ay magpuri sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig ang pumupuno po sa atin. Naging dahilan upang tayo ay maging puno ng buhay. At atin pong mararanasan ang kanyang pag-ibig. Buksan po natin ang ating mga bibig at pasalamatan ng Diyos. Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, kami ay patuloy na napapabago. Panginoon, maraming salamat dahil sa iyong pagtuturo. Ikaw ang aming mabuting pastol. Sinasabi po sa kabanatang ito, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Panginoon, sa Diyos ay maraming mga katangian na dapat po tayong mayroon, ngunit kanyang binigyang diin dito ang pagpapakumbaba o pagpapakababa tulad ng mga bata. Sa inyong mga buhay, maaaring may mga nagsasabi po sa inyo na kayo ay masiyahin. Kayo ay nagdidisipulo, ngunit sa parehong paraan ay kailangan ninyo ng kalayaan mula sa kalungkutan at bawat pagdududa. Naway tulungan po tayo ng Diyos.
Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo tulad ng mga bata. Naway tulungan mo kami, samahan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, na pusong mapagpakumbaba. Pakinggan mo ang aming mga dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, kailangan ka namin. Panginoon, ang nais namin ay ang dumepende sa iyo. Panginoon, iyong sinabi sa iyong mga salita na kung mayroon bang nagkasala sa amin, sa pakikipag-ugnayan, Panginoon, naway tulungan mo kami. Maaring mayroon po sa atin ang mayroong problema sa kanilang pakikipag-ugnayan. May mga pagkakataon na inaatrasan po natin ang pakikipag-ayos. Ang nais natin ay sumuko na lamang. Panginoon, ang pakikipag-ugnayan na iyong binigay sa amin ay pagpapala. Maaaring nais nyo ng sumuko pagdating sa iyong pakikipag-ugnayan sa iyong kaibigan, sa cell leader, sa cell member, sa iyong mga magulang, sa mga katrabaho dahil hindi na niya ito maharap at ayaw na ninyong masaktan. Ngunit ngayon ay sinasabi po ng Diyos sa atin na hindi po tayo sinusukuan ng Diyos. Kahit sa 99 na mga tupa ay hinanap pa rin ng Diyos ang nawawalang isang tupa. Mga kapatid, tayo po ay umupo at maaari po nating ipanalangin sa Diyos, idulog sa Kanya ang ugnayan na nais na nating sukuan. Mga tao na ayaw marahil natin makita pa muli, sabihin po natin sa Diyos ang ating problema sa pakikipag-ugnayan. Maaari po ninyo sabihin sa Diyos kung ano nangyari sa inyong problema. Panginoon, narito ako, nahihirapan, mayroon akong otoridad, ngunit parang hindi ako maunawaan,
Nakipag-usap na ako sa aking otoridad, ngunit parang hindi nila ako nauunawaan. Panginoon, ako ay nalulungkot, ako ay nawawalan ng pag-asa sa aking asawa, sa aking mga magulang. Panginoon, narito ako napasukon. Maaaring inyo na rin sinusukuan ang pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Panginoon, ako ay wala ng kalakasan, ako ay napakulungkot, ako ay nawawala ng pag-asa. Panginoon, nakikita mo ba ito? Sabihin mo sa Diyos kung ano man ang mga bagay na nagiging dahilan ng iyong kalungkutan, sabihin mo ito sa Diyos. Ang iyong kawalan ng pag-asa, maaari po natin itong sabihin lahat sa Diyos. Tayo ay binigyan ng Diyos ng susi, kanyang sinasabi na kahit anumang ating pakakawalan sa lupa ay mapapakawalan din sa langit. Kung anumang ating itatali ay ganun din sa kalangitan. Atin pong ipanalangin ang ating pakikipag-ugnayan. Tayo po ay tumayo at idulog sa Diyos ang mga ugnayan na mayroon tayo. Sabihin po natin sa Kanya, ayaw kong sumuko. Panginoon, ang nais ko ay magkaroon ng pananaw ng kalangitan, magkaroon ng pananaw ng puno ng buhay at magkaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan. Panginoon, kung paano hindi mo ako sinukuan, nais ko din pong magpatuloy sa aking pakikipag-ugnayan. Atin pong ipaglaban ang ating pakikipag-ugnayan, huwag po tayong sumuko. Iyong pagpalain ng tao maaaring nakasakit sa iyo. Naway maging mapagpakumbaba sila. Maaaring cell leader mo ito, kaya cell member, kung sino man po sila, maaari niyo po silang ipanalangin. Maaaring mayroon kayong mga cell member na umalis sa inyong cell group. Huwag kayong sumuko, bagkus ay pagpalain sila. Lumayo po tayo sa kapaitan, sa pagrereklamo, sa kalungkutan, sa kawalan ng pag-asa. Tayo po ay mga mandirigma, maaari po tayong manalangin at tumulog sa Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyong hindi pagsuko sa amin at ayaw mo rin kami, Panginoon, na sumuko sa aming pagkikipag-ugnayan sa iba. Panginoon, tulad ng aming ipinanalangin, ang nais namin ay magkaroon ng maayos na relasyon sa iba.
verse 21. Verse 23. Ang kaharian ng langit ay katulad nito, pinasya ng isang hari na hingin ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinila sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso dahil siya ay walang pamaibayad. Iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, "Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanyang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ang hari ay naawa sa kanya at siya pinatawad sa kanyang mga pagkakautang. Mga kapatid, sa inyong mga puso, Panginoon, kung paanong ako ay pinatawad mo, nawa'y matuto din po tayo magpatawad sa iba. Sabihin po natin sa Diyos na tayo ay handa. Tayo ay handang manumbalik sa Kanya. Handang magpatawad ng iba. Handang magpatawad sa mga taong may pagkakautang sa atin. Tayo po ay manalangin sa Diyos at nang mapatawad niya. Panginoon, kami ay iyong pinatawad sa bawat naming pagkakautang. Tulungan mo kami, O Diyos, na patawarin din ang mga taong may pagkakautang sa amin. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso. Inaamin namin, O Diyos, na may mga pagkakataon na hindi namin kayang magparaya. Ngunit tulungan mo kami, O Diyos, na huwag magmatigas at huwag ding maging matigas ang puso. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Na magpatawad ng iba. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Tayo po ay lumakad sa
Tayo po ay lumakad sa puno ng buhay. Tayo po ay maging dalisay at payak, maging masiyahin, matutong tumanggap ng iba, at tumulong sa iba. Tayo po ay lumakad sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoong Yesus, Panginoon, aming tinatanggap ang iyong mga salita at tinadalangin namin na kami maging tulad ng mga bata at na matanggap namin ang iyong mga pagpapala. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na maging tulad ng mga bata na laging nakadepende sa iyo. Panginoon, aking pinagpapala ang bawat kapatiran sa aming pakikipag-ugnayan, sa aming kapwa-kapatiran, sa mga tao, naway magkaroon kami ng pananaw na nagmumula sa iyo at kami ay mapapabago. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. At nang aming maranasan ang iyong kaharian sa ngalan ni Jesus, amin. Dito po nagtatapos ang ating pang umaga at portion. Magandang umaga.